sabi ko, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Well, kasama si Zaldi ko dahil nung una nakipagsabuatan siya. Pero ngayon, nag-amin na siya. At least sinabi niya na siya ay inutusan. Hindi ho mahaba ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito kasi tatalakayin lang ho natin itong pagsipot nga ni Charis ng HOR. Tapos ang kanyang ama na alam nyo na, ayan mga kabita, rekta na ho tayo dito kung saan marami-rami ho tayong pag-uusapan. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong ho yan. Pag-usapan na ho natin ito. Kasama ho si Miss Maharlika. Sa oras sa Pilipinas ay sinumite ni Adictus Sandro Marcos yung kanyang yung kanyang pagiging addictus sa ICI. So alam naman natin na wala na yung ICI na yan. So nag-resign na naman, 'di ba? Yung Babe Singson. Okay? Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, okay, di na, ang daming issue pero mas interesting kasi ang Torjakan, okay? Mas interesting ang Torjakan, iba nga, ano to? Wait. Wait a minute. Ano to? Biglang may So, mga kababayan, itong Babe Singson na resign na dito sa ICI na to dahil sinasabi niya 77 years old na siya, very stressful yung ICI, at di ba yung inimbestigahan dyan yung tungkol sa pagdanakaw nila sa infra projects, then also ito nga si Charis, okay, yung isa ding addictus, mga kabalangga, ay kunyari pinresent niya yung kanyang sarili. At sinabi niya na etong binato sa kanya ni Zaldico, okay, si Zaldico, i-BBFF na natin yan. Hi Zaldico, di ba? Alam ko kung nasaan ka, palangga, pero hindi natin sasabihin, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte ka mga kapatid, yung mga OFW pinagsisilbihan po niya. Pero ngayon sa panahon ni Marcos Jr., yung mga OFW pinapahanap po nila, eto si Zaldico. Yan yung pinagkaiba ng dalawang administrasyon. Tapos ipagkukumpara nyo. Mahirap po ipagkumpara yan mga kapatid. Binibilang mo yung between at binibilang mo yung daliri mo. Di ba? Sa sobrang dami nga hong nagawa nitong si Pangulong Duterte, tignan mo, inaangkid na ni Marcos Jr. yung sa Bukana Bridge. Ganyan ho kakapal. Pag talagang gumagamit ka, nang alam niyo na ho yan yung paborito niyang Coca-Cola. Di ba? Hindi natin sasabihin ko saan si Zaldi, ko wala po siya sa Portugal. Kaya si John Vic Remulla, sinungaling na naman yan. Wala si Zaldi ko sa Portugal. Alam ko kung nasaan siya. Wala rin siya sa Paris. Dahil kanina nag-usap kami, charing. Chika lang yon, joke lang yon. Binabwisit lang natin yung ang mga bangag. Okay? So ito si Charis, si Sandro Marcos, na isa ring addictus na ayon sa ating puting ahas, kaya nga tiyatanong natin siya na gumurgor di umano ng isang sanggol sa sinapupunan na supposedly anak nila ni Alex Samiro, di ba? Kaya nga nananawagan tayo kay Alex Samiro, sana magsalita na siya, girl. Di ba, Day? Magsalita ka na, Day, kung ano ba. Kasi, kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. But ganon pa man, kanina, nagdakdak itong si Sandro Marcos sa sinasabi niya na yung expose ni, it's not really expose, no, ni Zaldico, sabi niya, it's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I heard they attributed it to attempts of destabilization of the government. Julul, sabi ko nga, ang bangag administration na ito nag-destabilize ng gobyerno. Hindi si Zaldico, hindi si, kasama si Zaldico dahil nung una nakipagsabuatan siya, pero ngayon,
nag-amin na siya. At least sinabi niya na siya ay inutusan, ganyan-ganyan. But ganun pa man, ito pa sinabi ni Sandro. Andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form with regards to how it went, kung anuman ang mga, tinatanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release my testimony. So again, I'm happy for them to do so if they were believed that there is no information there that will jeopardize their investigation. Mga kababayan, tapos ang ginawa niya ay executive session. Unang-una, wala naman talagang kapangyarihan ang ICI para panagutin itong mga hinayupak na ito. Alam natin yan. Okay? Dahil yan ay puro kadramahan, puro kadyotahan lang ng bangag na administrasyong Marcos. And now, mga kababayan, dahil nga, syempre, paulit-ulit na lang naman si Maharlika dito, mga palangga Dahil yung ginagawa nila dito ay para sirain talaga si Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Di ba, pinatawag din nila si Congressman Pulong Duterte. So, ang sinasabi ni Kong Pulong Duterte 9 years ago, that Marcos body, tinawag niya na Marcos body yung ICI, has no jurisdiction, only agenda. Okay? We all know that. Alright, sabi niya, the Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has formally declined the Independent Commission for Infrastructures. Paano ho hindi i-decline niya itong si Kong Pulong? Kung mismo executive yung gumagawa dyan sa ICI, sino ho ba yung mga sangkot? Yung mga, alam nyo na ho yan. Diba, sila Marcos Jr., sila Tambaluslos, tapos iimbestigahan, pakikialaman si Kong Pulong. Ang kakapal ho talaga ng mga pagmumukha niyan. Kaya may karapatan hong tumanggi, lalo na si Kong Pulong, dahil wala hong jurisdiction yung ICI. Marami na nga ho nagsasabi na wala na. Bagsak na yung ICI. Ginawa-gawa lang ho nila yan kasi nga tignan mo, ang dami na nagsisialis. Etong si Babe Singson, wala daw hong pondo. Wala hong pondo. Tapos sasabihin na ito si Marcos Jr., may nilalaan na malalaki pondo dyan. Sinungaling talaga itong taong ito. Sinungaling ho yan, mga ka-update. Tignan nyo pati yung mga Duterte talaga yung target nila. Duterte ho talaga yung target nila. Hindi ho nga nila, hindi po pwedeng imbestigahan kung sarili mo. Hindi niya ho pwedeng pakialaman, mga ka-update Kasi sino bang maiimbestigahan kung hindi executive yung gumawa ng ICI? Yung mga dinadawit yung pangalan, yung mga pinangalanan ni Saldico. Ang kaso, ang ICI, bumuo dyan yung presidente. Natural ho. Bias yan. Kakampihan ho niyan. Yung mga ombudsman, yan po yung mga kakampihan yan. Kaya pinag-iinitan nila ngayon si Kong Pulong. Di ba? Independent Commission for Infrastructures or ICI requests for him to appear in its inquiry on alleged irregularities. The ICI appears without power nor jurisdiction over me. Alright? Absent any particulars or details of matters in the possession of ICI is part of due process, fairness, and respect. Okay? Sa madaling salita, sabi niya, ang gagawin ng ICI to use me and my sister, VP Sara, to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Exactly. So alam naman natin talaga lahat, mga kababayan, na ang ginagawa ay to attack Pangulong Duterte, Inday Sara, dahil kita nyo naman, di ba? Ang trust rating ngayon ni Inday Sara ay namamayagpag. So, mga kababayan, ang question natin ngayon, okay? Alam mo, sabi ko nga inaabangan ko tuwing umaga yung headline. Kung yung headline, Marcos Jr. bumula ang bibig dahil na-overdose sa pulburon. Or minsan inaabangan ko na lang, buong pamilya ni Marcos Jr. na-overdose sa pulburon. Yung mga ganon. Dahil hindi lang po addictus tong mga ito.
mga botomesa at botomesa pa si Bangag. According to, di ba, imagine si Dean Chase may pinost na audio ni Bangag na, you know, sabi niya, I don't think I can take it. It's too big. The boto is too big. Remember that? Okay, dahil alam ko excited na kayo. Actually, ang pag-usapan natin, iba-ibang pangyayari sa politika, pero unahin na natin itong bottom-bottom na ito. Nabanggit ko na to sa inyo. Meron ba dito mga kaedad ni Bangag? Tanungin natin si Bangag kung warak na ba yung wet packs niya. Kasi, according to our source, mga kababayan, nung panahon ni Marcos Sr., talagang ugali na ng mga Bangag na ito, ng pamilyang ito, na gamitin ang power, gamitin ang pera ng bayan para mag-addict sila or magpabuli si Bangag. So, mga kababayan, actually, nauna kong in-expose. Na-expose ko na to, yung nagpa-chok-chok sa sabuli niya. Bago si Dean. Palangga, Dean Chase, I love you, Palangga. Talagang dalawa tayo, magkarugtong yung puso natin, Dean Chase. Magkarugtong ang ating puso sa pakikipaglaban. Kasi imagine mo, nung inalabas ko yung issue na ito, na nagpabuli si Bangag, according to our source, iniimbitahan niya, kunyari nagpapatrain siya sa basketball, dito sa, matanda na rin ito, at ang clue nito, pumasok rin ito sa politika. Walaan niyo kung sino. Pumasok rin sa politika at pinapaimbita sa Malacanang, kunyari tinuturuan si Bangag, yung pala, tinuturo kay Bangag ay wasayin yung kanyang buli. Alam mo yung wasay? Yung palakol. Diba? Ano ba yung shape ng palakol? Anong shape ng palakol? Diba ganyan? So doon, ng mga panahong yaon, mga kababayan, talagang kadiri itong Bangag. Hindi lang addictus, botomesa pa. Diba? Ayan, nagsalita lang ako ng palakol talagang halos gurguri na ako dito. Sa mga kababayan, hahayaan nyo na lang ba na ang magli-lead sa inyo, adikto sa pulburon, sa Coca-Cola, tapos nagpapatira pa sa buli. Ay, ambot sa pakabuhin Pawit natin, pass to pala. Mga Bangag talaga yung nagpapatakbo sa bayan natin. So, yun lang naman, nakarating sa atin. So, ngayon, habang daw sila nagtitirahan doon sa, kunyari, naglalaro sila ng basketball, yung pala si Bangag, ay nagbo-bottom, hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. So, nagtitirahan sila. I don't know, di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke-joke lang. Hindi natin alam. Di ba? Ay, baka naman warak na yung buli ng hayop na yan. Okay? So sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Okay? So, mga kababayan, alam niyo naman na si VP Sara nandoon sa dahig. Kasama, kapiling ang kanyang papa. Diba? Doon yung kanyang suporta talaga. At marami na rin binatawang statement si Inday Sara laban sa mga Bangag na talagang ayaw siyang tigilan ng Bangag administration na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na kila Senator Bongo, Senator Bato, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Lahat ng kaalyado niya, kung gusto nyo talaga mabago ang Pilipinas, kasi di ba gano'n naman yung ating nais na mabago ang Pilipinas. At naniniwala tayo noong panganahon ni PRRD at hindi nga naman naging 100% zero corruption, even makapagpalit, alam mo actually, even na mapalitan ang sabi ni KHD Silva, nakatibak ba si Bangag or nakapanti? I don't know. So going back, even na mapalitan pa ang administrasyon ni Bangag, let's say kunyari mamatay siya ngayong araw na to, actually kawawa si Inday Sara dahil sasaluin ni Inday Sara ang lahat ng kadyutahan o yung mga pinagnanakaw ng mga Bangag. Okay? So, kawawa talaga siya. Pero, at least, hindi Bangag yung namumuno. Diba? So, ngayon, mga kababayan, hindi aalis si Marcos Jr. Panawagan ko sa mga kaalyado niya, lahat kayo na nagmamahal kay PRRD, kayong mga general,
kayong mga polis, lahat kayo o mga politiko na may kapangyarihan ngayon, you have to act now. You have to do something. Okay? Kasi, nag-usap kami ni Zaldi ko. Sa panaginip ko. Okay? I will tell you, nag-usap kami ni Zaldi ko na naginip kasi ako. Mga kababayan. Okay? Nanaginip ako, tapos nakita ko sa panaginip ko, BFF na kami ni Zaldi ko. Alright? So, ngayon, ang sabi niya sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldi ko, sa panaginip ko, sabi niya, Marlica, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang panggigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldi ko, sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldi ko, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Di ba? Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this, seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So, sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, ha? Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Marlica, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-2028. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay, kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo. Lahat tayo, di ba, si Kiko Barzaga. Di ba, lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo itong mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Zaldi ko po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala eh. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is
yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, dun sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Saldi ko, naawa ako sa kanya. Mali Mali kasi yung pinasok niya may mga anak kasi siya Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami nung kanyang asawa. Di ba? So, dun sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako dun sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako, mga palangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldi ko. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Kasi ko naawa ko sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Diba? Marahil kung si Zaldi ko ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Diba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak niya. Ako, malalaki na yung anak ko Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kadyutahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldi ko. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr. Ang magnanakaw ay si Sandro Marcos. Yung insertions, maleta, alam nyo na yan. Ayun nga mga kadik, kung meron ho kayo naging mensahe, opinion dito nga sa alam nyo na ho. Kay Miss Maharlika, lalong-lalo na dito kay Saldi ko, pag nakita nyo ho yan sa isang bansa, wag nyo na ho sanang ipaalam. Wag na ho natin ipaalam. Ang importante ho, ang safety ni Saldi ko kasi marami pa hong ilalantad dyan. Lalong-lalo na ho, yung di umano, bayaran sa 50 to 150 million na impeachment ni BP Sara. Lalong-lalo na ho ngayon. Yung mga 2026 budget, nilalantad ho ni Saldi ko. Sinabi niya ho, meron hong 56 billion di umano na nandyan. May nakaredy na ho. Diba? Meron na ho silang ibang plano. Kaya kung nakikita nyo si Saldi ko sa isang bansa, wag na ho natin ipagkalat. Yun lang ho, yung safety ho niya. Marami pa hong ilalantad dyan. Ang importante, nagsalita siya, nilaglag niya yung mastermind, yung anak ng mastermind, at yung pinsan at asawa ng mastermind. Diba? Kaya mga kadi, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.